Napapansin mo bang bigla siyang naging malamig? Parang dati, ikaw ang mundo niya, ngayon, parang hindi ka na niya pinapansin. Tanong ko sa'yo, paano mo malalaman kung unti-unti na siyang nawawala ng interes, at paano ka dapat tumugon ayon sa Stoicism? May panahon sa isang relasyon na mararamdaman mong may nagbabago. Hindi mo man masabi kung kailan nagsimula, pero nararamdaman mong may malamig na hangin sa pagitan ninyong dalawa. Ito ang punto kung saan ang karamihan sa mga lalaki ay nagpapanik. Nagiging clingy, nagiging emotional, nagiging desperate. Pero sa Stoicism, tinuturo sa atin na kapag may bagay na hindi mo kontrolado, ang tanging dapat mong kontrolin ay ang sarili mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 senyales na unti-unti na siyang nawawalan ng interes sa iyo, at kung paano ito haharapin gamit ang Stoic mindset. Sign number 1, she becomes emotionally distant. Dati, open siya. Kinukwento niya lahat, mula sa simpleng araw niya hanggang sa malalim na takot niya. Pero ngayon, parang naglagay siya ng pader. Hindi ka na invited sa mundo niya. Ang mga tanong mo sinasagot ng, okay, haha, o, ikaw. Ayon sa Stoicism, ang unang prinsipyo ay, don't take personally what is outside your control. Kung ang distansya niya ay nagmumula sa pagbabago ng emosyon niya, huwag mong habulin. Ang habol ay nagpapakita ng kawalan ng disiplina. Ang gawin mo, observe, don't react. Hayaan mong maramdaman niya na kahit mawala siya, kalmado ka pa rin. Dahil ang kalmadong lalaki, hindi kailanman nawawala ang halaga niya, kahit sa paningin ng babaeng lumalamig. Sign number 2, she stops respecting your time. Kapag may interes pa ang babae, pinahahalagahan niya ang oras mo. Pero kapag unti-unti na siyang nawawalan ng gana, biglang nagiging busy. Laging may dahilan, laging may delay, laging may, sorry, nakatulog ako. Ang mahina, magagalit, magtatanong, magmakaawa ng atensyon. Ang Stoic man, nakangiti lang at nagbubuhos ng oras sa sarili niyang misyon. Sabi nga ni Epictetus, mas mahigit, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kapag ginamit mo ang oras mo sa pag-aaway, talo ka. Pero kapag ginamit mo ito para mag-grow, tumahimik, at mag-improve, doon niya marirealize na hindi ka katulad ng iba. Sign number 3, she stops initiating. Dati, siya ang unang nagme-message. Siya ang excited na makipagkita. Ngayon, parang ikaw na lang palagi ang nag-aabot. Kapag ganito na, huwag kang maghabol. Ang Stoic man alam ang prinsipyo ng detachment. Kapag tinihil mong I-initiate, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Point 1. Kung may natitira pa siyang interes, babalik siya. Point 2. Kung wala na, hindi ka nasayang sa isang taong ayaw din naman manatili. Either way, panalo ka. Dahil pinili mong manatiling kalmado at disente sa gitna ng kawalan ng effort niya. Sign number 4, she criticizes you more often. Kapag nawawala ng interes ang babae, madalas siyang nagiging masungit, irritable, at laging may mali sa'yo. Dati, yung mga bagay na nakakatawa, ngayon nakakainis na. Pero tandaan, ang mga emosyon ng ibang tao ay refleksyon ng sarili nilang estado. Ang Stoic man, hindi sumasabay sa mood ng iba. Kung nagagalit siya, ikaw ay nananatiling kalmado. Kung nag-aaway siya, ikaw ay nakikinig lang. Sabi nga ni Marcus Aurelius, mas mahigit, when another blames you or hates you, remember, they do so from their own understanding of good and evil. Hindi mo kailangang baguhin siya, pero kailangan mong ipakita na hindi mo rin papayagan na masira ang kapayapaan mo. Sign number 5, she's less affectionate or physically present. Ang katawan ng babae ay nagbibigay ng signal bago pa man magsalita ang isip niya. Kapag unti-unti na siyang nawawalan ng interes, mapapansin mo, wala na yung yakap, hawak, o mga simpleng gestures na dati ay kusa lang. Ang iba, pipilitin. Ang Stoic man, tatanggapin. Hindi bilang talo, kundi bilang tagapagmasid. Kapag hindi mo pinilit ang affection, mas lalo siyang magugulat. Dahil sanay siya na mga lalaki ay laging humihingi ng pansin. Pero ikaw, tahimik lang, focus sa sarili, at hindi umaasa.
At doon niya marirealize na hindi mo siya kailangan para maramdaman mong buo ka. Sign number 6, she starts comparing you to other men. Kapag narinig mo na sinasabi niya, si ganito kasi ganito, o, yung ex ko dati, ginagawa to. Hindi mo kailangang sumagot ng mayabang. Hindi mo kailangang mag-defend, ngumiti ka lang. Sabi nga ng mga Stoic, the best revenge is not to be like your enemy. Sa modernong relasyon, ang best reaction ay hindi galit, kundi indifference with self-respect. Kapag hindi mo tinapatan ang comparison, nawawala ang laro. At kapag wala ng laro, hindi na niya alam kung paano hahawakan ka. Dahil sa isang Stoic man, hindi siya nagko-compete, siya nagko-control. Sign number 7, she doesn't care about losing you anymore. Ito na ang pinakamasakit, pero pinakamahalagang senyales. Kapag wala na siyang takot na mawala ka, kapag parang hindi na siya affected kahit magalit ka o lumayo ka, doon mo makikita ang totoo. Pero sa halip na magmakaawa, gawin mo ang Stoic move, walk away in peace. Huwag mong gawing project ang babaeng ayaw manatili. Ang project mo ay ang sarili mo. Ang Stoicism ay nagtuturo ng amor fati, ang pagmamahal sa kahit anong mangyari, mabuti man o masakit. Kasi alam mong lahat ng nangyayari, ay para sa paghubog ng mas matatag na ikaw. Kapag marunong kang tanggapin ang pagkawala, parang sinisira mo rin ang ego ng babae, dahil hindi niya akalain na kaya mong tumalikod na kalmado. Ang totoo, hindi mo kailanman makokontrol kung sino ang mawawala ng interes sa'yo. Pero pwede mong kontrolin kung paano ka tutugon. Sa bawat paglamig niya, piliin mong maging mas kalmado. Sa bawat paglayo niya, piliin mong maging mas disiplinado. At sa bawat pagkawala, piliin mong magpatuloy ng may dignidad. Dahil ang tunay na Stoic man, hindi sinusukat sa kung gaano siya kamahal ng babae, kundi sa kung gaano siya nananatiling matatag kahit wala na ito. Kaya kung nararamdaman mong nawawala na siya, huwag mong habulin. Tumayo ka ng diretso, tahimik, at may ngiti. Dahil baka sa huli, ikaw ang hindi na interesado sa kanya.